Sayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yan no? For today's video po ay nandito po ako sa labas yan. Yan. Tayo po ay driver po ulit ng minamahal nating si Kuya Lito. So ayan po, magkasama po kami ngayon at nagpapasundo po yung aking kapatid at papasyal daw po siya dito sa bahay. Dito lang din po sa malapit sa amin pero medyo malayo din. Dalawang baryo bago dito sa amin. So tara po, samahan niyo po kami sa pagsundo. Papakita po namin sa inyo yung mga daan. So yun, tara na po. So ayan na nga po, ipinapakita na po namin sa inyo ang maganda nating tanawin o maganda nating lugar. Yan. Ako po'y proud na proud sa aming lugar kasi ipinapakita ko po ang kagandahan ng aming lugar. Kahit ganito lamang po ay nakaka-proud pa rin pong ipakita sa inyo kasi marami pong natutuwa. Lalong-lalo na yung mga kapatid or mga kaibigan natin na nandyan sa ibang bansa. Syempre, namimiss din nila yung mga kani-kanilang probinsya. So yan, ipapakita ko po sa inyo kahit ganito lamang po ang aming lugar ay proud po akong ipakita sa inyo to. Yun, no? So samahan nyo po kami habang nabibiyahe pa tayo at nang mailibot naman ko naman po kayo kahit papano dito sa amin. Yan. So wala po kasi tayong budget pa sa ngayon na pupunta sa mga iba-ibang lugar dito para maipakita po sa inyo yung mga kagandahan dito sa amin. Kaya eto, habang may pinupuntahan po kami kahit papano ay isinasama po namin kayo kahit dito sa simpleng vlog lang po na ganito. So ayan po, palabas na po tayo ng kanto po namin. Siya nga po pala, baka may magtanong nasaan yung kapatid ko, bakit hindi ko pinasundo sa kapatid ko yung aking kapatid na nagpapasundo. Ayun po, panggabi po kasi siya sa trabaho kaya tulog na po siya sa oras na ganito. Kaya ako na lamang po, kami ni Kuya Lito ang susundo. Malapit lang naman po at yun, kasama lamang po yun sa paglalambing ng aking kapatid na magpasundo. Although mayroon naman po siyang asawa at meron siyang silang motor. Pero yung asawa po kasi niya ay may trabaho din. Sila lang mag-ina ang naiiwan dun sa bahay nila. Dahil yung kanyang biyanan ay nagtitinda din po. So ayun, tayo po ang pinaglambingan niya para sunduin. Kaya tara po, pagbigyan natin para naman po makasama namin dito sa aming bahay. Ganun lamang naman po kaming magkakapatid, kung sino po yung pwedeng pakisuyuan ay napapakisuyuan naman po at kung sino po yung available. Pero kung sino naman po yung nangangailangan ay handa naman po kaming lahat na magkakapatid magtumulong or magtulungan. So yun po yung maganda sa mga magkakapatid, yung walang inggitan, walang awayan, kundi puro pag-uunawa, pagpasensyahan ang bawat isa at syempre wag sana aalisin ang pagmamahalan bilang magkakapatid. Alam nyo po, pagka ganun yung magkakapatid, napakasarap sa feelings ng magulang yung mga ganun mga anak. So kaya yun yung gusto naming ma-adapt ng aking mga pamangkin, ng syempre yung aking magiging anak sana sa pagdating ng araw. So yun yung gusto kong ipa-adapt sa mga bata na ganun, yung walang inggitan, walang kung ano man na awayan ang dadating sa pamilya pagdating ng araw. Yun yung gusto kong ma-adapt ng mga bata dito po sa amin. Kasi sa totoo lang ganun po yung ipinalaki sa amin ng aking mga magulang. Magkakalayo man kami ay kung ano yung maitutulong ng isa ay handang tumulong. Ganun po kaming magkakapatid. Kahit sobrang hirap po ay nandito pa rin ang bawat isa para magtumulong or magtulungan kaming magkakapatid. So yun lamang po yung gusto kong ikwento sa inyo. Napakasarap po kasi sa pakiramdam ng isang tao or isang magulang na ganun mong mapapalaki ang iyong mga anak. At syempre proud ang aking nanay doon sa ganung mga ugali namin. Ganung tatak po nila sa aming mga isipan. Although salat man po kami sa pera or kulang man kami sa pera ay sadyang yung aming
pagdadamayan bilang magkakapatid ay nandyan po lagi. Sana hindi lang kami, sana karamihan, lahat po ng magkakapatid ay ganun po yung mangyari, na wala man maitulong na pera ay andoon ang bawat isa, handang tumulong kung sinong available na tutulong. Ganun po sana yung karamihan sa atin, or lahat po sana tayo na may mga kapatid. Kasi hindi lang po hindi lang po material yung pwede mong itulong sa yung kapatid, kundi yung pag-alalay din sa kanila bilang ate or bilang kuya. Napakasarap sa pakiramdam yung hindi ka man makatulong sa pinansyal, nandyan ka para nakaalalay sa mga kapatid mo, andyan ka bilang magpapayo sa mga kapatid mo. Napakasarap din po yung pakiramdam na ganon. Kaya sana sa mga may papayo ko lang, hindi po ako nagmamagaling, pero ito'y share ko lamang, aking opinion lang po yun. Ang masasabi ko lang po ay sana lahat ng magkakapatid ay magkaunawaan. Hindi man lahat nakukuha sa pinansyal na pinansyal, nandyan po sana ang bawat isa para sa mga kapatid mo, ang pagmamahal, ang pag-alalay, at syempre pagtulong kung sino ang nakangailangan. Kasi hindi lang naman po sa pinansyal mapapakita ang pagmamahal. Mas mapapakita mo yung pagmamahal mo kung tumutulong ka sa mga pangangailangan nila bilang ate or bilang kuya. Kahit mas bata ka, kung ikaw yung kailangan nila, napakasarap sa pakiramdam kung makatulong ka sa kanila, di ba po? Yun lamang po yung gusto kong ma-share na payo sa mga magkakapatid, na sana yun po yung maipaano sa atin, maitatak sa ating isipan, na ang magkakapatid ay hindi magkakaaway. Ang magkakapatid ay iisang dugo. Yun po yung yun yung pinalaki sa amin ng tatay ko. Wala man, salat man tayo sa pera, andyan pa rin sana ang bawat isa bilang magtulungan. Hindi po ako nagmamagaling, pero sinishare ko lang din po na sana ganun lahat ng magkapatid dito sa ating mundo. Dahil hindi po natin madadala sa langit yung mga pinansyal, kundi madadala po natin yung mga kabutihang loob na nakikita ng Panginoon sa atin. So yun, hindi po ako nagmamagaling, pero yun po yung gusto kong ma-share sa inyo, na turingan po naming magkapatid kahit salat po kami sa pera. So ayan, balik po tayo dito sa video. Malapit-lapit na rin naman po yung aming pupuntahan. Nandito na po kami sa pangalawang baryo or sumunod na baryo sa amin. So ito, dito po ako nag-aral sa Kaanamungan National High School. Ito po siya. So ayan, dito po kami nag-aral. Malalagpasan pa po namin yan nang pupuntahan po namin na bahay ng aking kapatid. So, pero malapit-lapit naman na po. Mamaya maipapakita po namin sa inyo yung mga bukirin naman na ating madadaanan. So ayan, balik po tayo sa ating video. Pasensya na po kayo kung medyo magalaw, dahil hindi po namalayan ni Kuya Lito na magalaw po pala yung kanyang pagkakamera. At ako naman po ay busy sa drive, at baka naman po tayo ay madisgrasya kung pinakialaman ko pa ang pagbi-video at ako na ang nagda-drive. So, hinayaan ko po si Kuya Lito, at hindi ko naman po namalayan na magalaw po pala ang kanyang pagbi-video, kaya pagpasensyahan nyo na po ngayon, at babawi po kami sa susunod na mga video. Ayusin ko na po yon bago ko po ibigay kay Kuya Lito. So ayan, malapit na rin po tayo, at hihinto lang po ako dito sa tindahan saglit, at meron lamang pong bibilhin sandali. So ayan na nga po, nakabili na po kami, at tayo na pong didiretso sa bahay ng aking kapatid, or sa bahay ng biyanan ng aking kapatid. So, magdadrive na po muli tayo, at tignan nyo po tong ating mga nadadaanan. Napakaganda po, napaka-peaceful yung ating mga nadadaanan, kasi kitang-kita po yung pagka-fresh ng ating probinsya. So, ayan, medyo malapit na po tayo, at maya-maya ay may papakita po kami sa inyong mga bukirin, at ipapakita ko rin po sa inyo yung aming mga inaakyat na bundok nung kami ay high school. Maya-maya po ay maipapakita po namin sa inyo yung video. Pero siguro isusum ko na lang po yung pagpapakita ko ng bundok na aming
pinupuntahan dati kasi malayo pa po yun. Maliit lang po siya kung hindi natin i-zoom. So ayan, malapit na po tayo sa Kabukiran. Alam niyo po ba, ito yung mga namimiss ko pag andito ako sa probinsya namin. Yung mga ganitong lugar, yung mga ganitong ka-peaceful na lugar. Kasi kahit saan ka po pwedeng umupo dito or tumambay ay pwede po kasi napakaganda po ng mga puno at makikita mo po ay mga palay, kaya napaka sarap po sa pakiramdam yung ganito. At sino po sa inyo yung masaya na sa ganitong tanawin? Sino po sa inyo diyan yung ganitong buhay din ang gustong maging pagka tayo'y nagkaedad na? So ayan, ganito po yung lugar dito. Ayan na po yung mga palayan, magkabilaan na po sa kalsada. Kaya yan po yung ating mamimiss pagka nandyan po tayo sa syudad or nandyan sa ibang bansa, lalong lalo na po sa mga nasa ibang bansa na nasa city. O yun, meron naman po kasi sa ibang bansa na nasa province din ay may mga ganito rin daw po. Mas maganda pa nga po sa ibang bansa kasi mas high-tech po yung mga ginagamit. Pero syempre, iba pa rin po kung lumaki ka sa probinsya na tulad ng ganito. So ayan po yung bukirin dito sa lugar ng biyanan ng aking kapatid. So ayan, malapit na po tayo sa sinasabi kong bundok. Andito na po tayo sa kalagitnaan. So ayan na nga po, dito po pala sa tapat na to ay may irrigation, kaya may mga tricycle po na nagwa-washing dyan para libre na po sa tubig. So ayan, malapit na rin po tayo sa sinasabi naming bundok. At eto, sino pong nakakakilala ng ganitong sasakyan? Ang tawag po sa amin ay traktor. Yan, kuliglig po, traktor. So ayan, at saka may mga nagbibilad po dito ng palay. Sino naman po ang nakaranas sa mga nagbilad na ganito ng palay? Ako po nung bata ako ay nasusubukan ko pong sumasama sa mga nagbibilad ng palay na ganito, at merienda lang ang katapat namin noon, ay masayang masaya na kami. Kami po yung tagawalis o kaya taga buka po nung sako pagka inilagay na po yung palay sa loob ng sako. So ayan, dahan-dahan lang po tayo dito kasi may mga palay nga po. Kapag binilisan mo po kasi sa ganito ay magtatalsikan yung mga palay. Kawawa naman po or nakakahiya naman po sa mga may-ari ng palay. Syempre, alam naman po natin kung gaano kahirap ang magbukid, ang umani ng ganito. Ang bago umani ay napakaraming hirap muna ng ating mga kapatid na magsasaka. Kaya syempre, pag may mga ganito ay dahan-dahan lang po tayo para naman po hindi sila masayangan ng mga kanilang inani. So ayan, eto na po at paangat na po tayo dito sa lugar ng aking kapatid. So ayan, malapit na po tayo sa sinasabi kong bundok. Ipapakita ko po mamaya sa inyo kung saan po kami dating umaakyat na magkakaibigan nung kami po ay high school. Gusto ko rin po kasing maipakita sa inyo yung mga pinupuntahan ko pong lugar dito sa may amin. At syempre yung mga lagi ko po dating pinupuntahan nung ako dito pa ay nakatira o kaya nung ako'y nag-aaral pa. Kaya sa mga susunod po, pagka tayo nagka-budget ay pupuntahan po natin yung mga ibang pinupuntahan ko po dati. Para nang sa ganun po ay may pakita ko rin kay Kuya Lito, especially para alam din ni Kuya Lito yung dating mga pinupuntahan ko. At syempre maipakita ko rin po sa inyo. Alam nyo po bang yung haba ng minutor po namin na yun ni Kuya Lito ay yung school po namin hanggang dito po sa minumotor po namin ngayon dito ay nilalakad lang po namin dati ito para lang po makapasyal sa mga kaibigan. Hindi naman po palagi, pero kahit may mga birthday po, pupunta po kami niyan pagkatapos po ng eskwela sa eskwelahan. So ayan, pinupuntahan po namin ng etong mga lugar na ito po yung mga bulaklakan sa bukid. Yun po yung nagbebenta po dati yung mga yon ng mga bulaklak. Ewan ko lang po ngayon kung nagbebenta pa rin po sila or pansarili na lang. So ayan po yung mga buka-bukiran dito. At ito na nga po, banda rito ay papakita ko sa inyo ang bundok na aming pinupuntahan. Ayun po, napapakita ko na po sa inyo. Saglit lamang po at ihinto tayo at i-zoom ko po para naman po makita ninyo kung saan po kami naglalagi or nagpupunta dati.
So yun po, sinum ko lang po ng kaunti kasi pag sinobrahan ko naman po ng zoom ay nag-blurred na po yung ating video dahil alam naman po ninyo na cellphone po yung ating gamit at hindi naman po yung magagandang camera yung ating gamit, kaya pagpasensyahan nyo na po. Yan po yung hindi naka-zoom na view niya. So ayan, palis na rin po tayo ulit at video or pinicturan ko lamang po para sa inyo yung aming pinupuntahan po dati. Malapit-lapit na po dito yung pupuntahan natin na bahay po nila Tintin sa ngayon. Sa susunod naman po ay papakita ko naman sa inyo yung papunta doon sa bahay nila Kuya Pinong or yung panganay po namin. Kuya Pinong po kasi yung kanyang palayaw pero Kuya Randy po yung kanyang tunay na pangalan. Dito po kasi sa bahay ay Kuya Pinong po yung palayaw niya. Pero sa labas po or nakikilala siya sa Kuya Randy. So ayan, nandito na po tayo. Papasok na lang po tayo maya-maya ng konti. Sa kabilang kanto po. Saglitan lang naman po tayo dito, kakaunin lang po natin sila Tintin kasi medyo tanghali na po at mainit na po maya-maya yung bata para naman po hindi mainit ang biyahe. Meron po kasi siyang baby na magsi 6 months pa lamang po. So ito, nandito na po tayo, papasok na po tayo sa kanilang lugar. Di ba po, napakaganda rin ang kanilang lugar. Yan, napaka-cute po at napakaraming puno, napakaraming prutas. Yan, may mga mangga, saging. Yan, may mga malunggay. Yan, pabunga na po yung malunggay dito. Napakasarap po ng bunga ng malunggay. Sino po yung nakakamiss sa inyo? Yun, nagulam po kami nung nakaraang araw. At sa susunod na video po ay papakita ko sa inyo yung pagluluto natin. At ito po yung munti nilang tahanan. Yan. Pero meron pa po silang pinapagawang tahanan doon sa bandang baba po nito. So, ayan po yung pinuntahan po namin. Yan, may tindahan po na maliit. At yan po ay tindahan ng biyanan ng aking kapatid. Ay, namamatayan siya. Oh. Namamatayan ka po. Ayan po, nakaw na po namin. Hello po. Makikipat-ipat. Hindi ko maabot. At yun na po, nandito na po ulit kami sa bahay. Ayun, maraming salamat po ulit sa mga magsasayang na naman ng oras at nagsayang ng oras sa aming munting video na ito. So ayan, maraming salamat po sa inyong muli. Sa susunod po na vlog, sana magkita-kita po ulit tayo. See you next vlog po. Bye! Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!